Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Mga staff na nagmistulang standee sa MRT Shaw Station, pinag-usapan online. Babaeng vlogger na nagvideo habang nagmamaneho, pinagpapaliwanag ng LTO. Secure sa Batangas, binaril ng kanyang amo dahil sa away sa day off. 10,000 condoms naubos ng mga atleta sa loob lamang ng ilang araw sa Winter Olympics sa Italy. At Pilipinas, muling bumagsak sa Corruption Perceptions Index ayon sa Transparency International. Iba't ibang mga nagba-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maaaring kapulutan din ng aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito po ang TNVS, Trending and Viral Show, nakahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot, o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story sa tanghaling ito, inulan ng batikos ang makuhang pictures na ito sa isang istasyon na ito sa MRT. Paano ba naman kasi ang mga staff nagmistulang human standees habang hawak ang karatula tungkol sa hindi gumaganang escalator? Ang mga nangyari tinutukan ni Millie Borja. Umani ng batikos online ang Metro Rail Transit Shaw Boulevard Station matapos kumalat ang mga larawan at video ng mga tauhan na nakatayo at may hawak na karatula tungkol sa hindi gumaganang escalator. Isang Facebook user ang nagbahagi ng mga kuha sa magkakaibang petsa na nagpapakitang ang mga staff ang nagsisilbing human signages sa platform, partikular sa Greenfield side ng estasyon. Umabot din sa X na dating Twitter ang issue kung saan ilang netizens ang nagsabing matagal na nilang nakikita ang ganitong sistema. Ilan ay nagtanong kung bakit hindi nalang gumamit ng maayos at nakapirming signage imbis na magtalaga ng tauhan. Batay sa update isang araw matapos ang naturang post, wala na ang mga staff na ginawang human standee at pinalitan na ito ng mga nakapaskil na anunsyo. Samantala sa isang advisory na inilabas ng MRT, sinabi nitong dinismiss ang supervisor ng Shaw Boulevard at humingi ng tawad sa mga personnel na nagmistulang human standees. Magugunit ang kamakailan lamang, napasama rin sa balita ang MRT Shaw Station matapos maglagay ng signage ang isang station supervisor sa escalator na nag-uudyok sa mga pasahero na mag-stairs, na inalis din matapos umari ng batikos. Tiniyak ng MRT na ayusin agad ang mga sirang escalator upang maiwasan ang abala sa mga mananakay. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, tila nagiging suki na ng Land Transportation Office o LTO ang mga vlogger na parabang mga pasaway sa kalsada. Dahil panibagong vlogger na naman ang sinilbihan ng show cause order ng ahensya dahil naman sa pagkuha ng video habang nagmamaneho sa isang convertible na sasakyan. Magbabalita si Dustin Bayo. Pinaharap sa Land Transportation Office o LTO ay isang vlogger na nagbi-video ng kanyang sarili habang nagmamaneho na malinaw na paglabag sa batas trapiko. Ito ay sa bisa nilabas sa show cause order ng LTO kung saan kailangang humarap na naturang babaeng vlogger sa Office of Intelligence and Investigation Division. Iyan ay upang magpaliwanag sa mga umanong naging paglabag kabilang ang distracted driving, reckless driving, compulsory registration of motor vehicle at ang pagiging improper person to use a motor vehicle. Sa pagdinig din, kung makukumpirma ang pagkakakilanlan ay tsaka ipapataw pagsuspende ng kanyang lisensya sa loob ng 3 buwan o 70 araw habang nagpapatuloy ang investigasyon. Isa sa ilalim din sa alarm status ang kanyang ginamit na sasakyan. Isasagawa ang pagdinig sa darating na Biyernes kung saan ang hindi nito pagdalo ay pagpapawalang bisa sa kanyang karapatang mapakinggan ang kanyang panig at gugulo ang investigasyon base sa mga inisyal na ebidensya.
Nagugat ang paghain ng show cause order sa posted video mula sa kilalang Facebook Automotive Community Group na Visor. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next viral story, sugatan ng isang security guard sa Santo Tomas sa Batangas nang dahil umano sa mainit na pagtatalo na nag-ugat sa hindi pinayagang hiling na mag-day off mula sa trabaho. Ang nag-amok umanong biktima, binaril ng kanyang amo. Ang mga detalye sa report na ito. Para sa day off, ano ang kaya mong gawin? Nagpapagaling sa ospital ang isang 30-year-old na security guard matapos itong barilin ng shotgun sa leeg ng kanyang amo sa Santo Tomas City sa Batangas. Ang engkwentro, nag-ugat umano ng hindi payagan ng kanyang officer in charge ang biktima nang magpaalam itong mag-day off sa trabaho para kumuha ng sahod sa kanilang ahensya sa Pasay. Hindi naging maganda ang pagtanggap dito ng CQ, lalo't day off naman daw niya talaga. Depensa naman ng suspect, wala raw siyang karalyebo kung aalis ang biktima. Kwento ng mga saksi, kumuha ito ng bolo sabay hamon sa kanyang amo. Hindi ito pinatulan ng kanyang OIC at sinubukan pang pauwiin ng kanyang mga kasamahan sa trabaho. Pero laking gulat daw nila nang bigla itong bumalik at pinagbabato ang kanyang supervisor. Dito na pumalag ang suspect at sinubukang magpaputok ng warning shot gamit ang kanyang service firearm. Nang aksidente nitong mabaril ang biktima. Agad namang naaresto ng mga otoridad ang suspect na kusa ring isinuko ang kanyang sarili. Nahaharap ito ngayon sa kasong frustrated homicide. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala sa iba pang kwento, nasa 10,000 mga kondom umano ang naubos ng Olympians sa ginanap na Milan Cortina Olympics sa Italy. Ayon sa International Olympic Committee, higit 2,000 atletang kumuha ng libreng kondom sa ilang araw na pamamalagi sa bansa para sa Winter Olympics. Ang mga detalye ihahatid ni Rovic Manuel. Aabot sa nasa 10,000 mga kondom ang naubos ng mga atletang kalahok ng At sa ating sunod na kwento, muli na namang nangulelat ang bansa sa inilabas na 2025 Corruptions Perceptions Index kung saan sa lista ng 182 bansa, nasa ika-120 pwesto ang Pilipinas. Ang iba pang paliwanag sa report dito sa ulat ni James Galange. Mula sa mga manumalang flood control projects na binuksan noong nakarang taon, pagkakasangkot ng mga matataas na opisyal ng gobyerno sa korupsyon, muling bumagsak ang bansa sa Corruption Perception Index ng Transparency International. Kung saan mula sa rank 114 noong 2016, bumaba ito sa 120 mula sa 182 ng mga bansang sinuri ng nasabing Berlin-based organization. Sa score na 32, mas mababa ito kumpara sa iba pang bansa sa Southeast Asia, maliban na lamang sa Cambodia at Myanmar. Samantala, hindi na nagulat ang Malacanang sa resulta ng CPI bagkus aminado ng i-expose ng Pangulo ang nasabing multi-billion peso corruption case na siya ring ikinagalit ng madla. Ngunit sa pangkalahatan, tila bumagal din ang mga bansa sa Europa at Amerika na sugpuin ng isyu ng korupsyon, gayong lumabas din sa report ang pagbaba ng global average na 42 out of 100 sa unang pagkakataon. Kung saan mula sa 12 bansang nakakuha ng above 18 na score noong 2016 ay bumaba na lamang ito sa 7 kabilang ng Denmark, Finland, Singapore, New Zealand, Norway, Sweden at Switzerland. Sinundan naman ito ng mga bansa rin sa Europa gaya ng Luxembourg, the Netherlands, Germany at Iceland. Habang kahit ang Estados Unidos nahihirapan din sa pagsukpo ng nasabing issue na bumaba rin ito sa 29 na pwesto na nakakuha ng average score na 64. Nagsimula ang Global Corruption Perception Index noong 2003 sa pamamagitan ng barometer na siya nagsusuri ng karanasan ng mga tao tungkol sa korupsyon sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o di naman kaya ay itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli sa susunod na linggo, araw po ng Lunes, para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending Elvira Show. Muli ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.